Binalaan ng China ang UK nitong Martes, March 11 dahil umano sa pag-uudyok na palalain ang tensyon sa South China Sea matapos na tinawag ni Britain Foreign Minister David Lammy na ang mga aksyon ng Beijing sa mga katubigan na sakop ng WPS ay mapanganib at mapangahas. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ayon sa pahayag ni Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning sa isang daily news conference sa Beijing, dapat raw igalang ng UK ang soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interest ng maritime sa South China Sea. Itigil na rin daw ang pag-uudyok na palalain pa ang tensyon o hindi pagkakaunawaan sa rehiyon. Dagdag pa niya, ang South China Sea ay kasalukuyang raw isa sa pinakaligtas at malayang ruta ng maritime sa buong mundo. Ang Beijing ay nag-deploy ng mga sasakyang pandagat ng Navy at Coast Guard para harangin at angkinin ang mga mahahalagang reef at isla na pagmamay-ari ng Pilipinas, kung saan humantong ito sa mga magkakasunod na agresyon sa mga nakaraang buwan. Sa isang pulong noong Sabado, kasama ni David Lammy, ang kanyang katapat na si Enrique Manalo ay pumirma sa isang joint framework upang mapalakas ang pagtatanggol at kooperasyong maritime. Ang Pilipinas ay may katulad na kasunduan sa Estados Unidos, Australia at Japan. Asahan na natin na ganito ang palaging gagawin ng China. Sasabihin ba namang isa sa pinakaligtas at malaya na makapaglayag sa South China Sea? Paano nangyari yon? Nagiging agresibo nga ang China kahit hindi naman niya pagmamay-ari ang katubigan, di lalo na kung sakop pa nila ito. Pinapakita lang dito na halos lahat ng mga sinasabi ng China ay kasalungat sa kanilang mga nagiging aksyon. Magpakatotoo kasi kayo, China. Huwag puro kasinungalingan. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.